Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. Mga kasambay, kamusta na kayo? Kamusta na, Marie? Sana nasa mabuting kalagayan ng lahat. Umaga na ulit at time check muna tayo para sa ating mga kababayan kailangan ng gumising. 4:32 a.m. na sa buong Pilipinas. Good morning, Kuya. Magandang umaga sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Yan. Salamat sa Diyos. Brad Sunny at tayo magkasama sa araw na ito. At sa ating mga kasambahay, magandang hapon naman dito sa atin sa Western Hemisphere. Yes, ngayon ay araw na ng Miyerkules, November 22, 2023. Mula dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At mula naman sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Maghahatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Israeli tanks pinaligiran ang isang Indonesian hospital sa North Gaza. Women journalists sa mga war zone pinuri ni Queen Camilla ng United Kingdom. Presidential candidate Javier Milei nanalo sa election sa Argentina. National Trust nababahala sa banta ng climate change. Temperatura ng mundo panandaliang humigit sa 2 degrees Celsius. 300 OFWs sa Abu Dhabi, UAE nagsama-sama upang magsagawa ng ilang leisure activities. Una sa ating mga umatikabong balita. Patuloy ang ginagawang paglulunsad ng opensiba ng puwersa ng Israel kontra Hamas sa North Gaza. Isang Indonesian hospital naman ang naiulat na tinamaan bunsod ng mga pag-ataking ito. Ito ang umatikabong balita ni Charles Corpuz. Noong weekend pa iniulat na nagsimulang paligiran ng mga tangke ng Israeli forces ang isang Indonesian hospital na nasa hilaga ng Gaza. Naglunsad na opensiba ang Israeli forces na nagresulta ng pagkasawi ng 12 tao noong linggo batay sa ulat ng Hamas-run Health Ministry. Sa isang pahayag, sinabi ni Indonesian Hospital Director Marwan Al-Sultan na tinamaan umano ang Post-Operative Care Department ng pagamutan ng mga pag-atake ng Israeli troops na aniya ay nasa 20 kilometro ang layo. Lunes, November 20, nakakarinig pa rin ng pabugso-bugsong alingaw-ngaw ng mga putok, kaya naman lalo pa itong nagdulot ng matinding takot sa publiko. Ayon sa Israeli forces, tinatarget umano ng mga ito ang mga terorista na anila ay nagpaputok sa kanila mula sa pagamutan. Ikinagulat naman ni World Health Organization Secretary General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang nangyari. Ayon sa WHO chief, hindi umano nararapat na malantad ng health workers at sibilyan sa gayong kakilabutan at lalo na habang nasa loob ng isang ospital. Nasa 200 tao na ang inilikas mula sa Indonesian hospital at dinala sa Nazar Hospital na nasa katimugang bayan ng Khan Yunis ayon kay Gaza Health Ministry spokesperson Ashraf Al-Qudra. Samantala, pinangangambahan naman ng kagawaran na posibleng mangyari sa Indonesian hospital ang nangyari sa Al-Shifa Hospital Complex kung saan ni-raid ng Israeli forces ang pagamutan noong nakaraang linggo. Charles Corpuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, pinuri ni Queen Camilla ang mga kababaihang mamamahayag na nasa mga war zone. Binigyang diin ng Reyna ng United Kingdom ang mga sinusuong na panganib ng mga ito upang maibalita ang mga nangyayaring digmaan. Ito ang umatikabong balita ni Avin Soledad. Sa isang talumpati sa Foreign Press Association o FPA sa London noong Lunes, November 20, ipinahayag ni Queen Camilla ng United Kingdom ang kahalagahan ng mga babaeng mamamahayag sa mga lugar ng digmaan. Binigyan din ng Reyna sa awards event ang mga banta sa mga mamamahayag na naglalagay ng panganib sa buhay ng mga ito upang i-cover ang mga conflicts tulad na sa Israel at Gaza at Ukraine. Pinuri nito ang papel na ginagampanan ng mga kababaihang mamamahayag sa mga lugar ng digmaan.
Sa kabilaan niya ng maraming hadlang na kanilang hinarap, ay kabilang mga ito sa mga naging pinakamatatapang na mamamahayag sa lahat. Iginiit din ni Queen Camilla ang pangangailangang mag-ulat hinggil sa karahasang sexual na isang laganap at kadalasan ay hindi nabibigyang pansin na katangian ng salungatan. Nagbabala din ito sa mga kababaihang journalist na tinatarget sa social media. Bukod pa rito, sinabi rin ng Reyna na habang nagtitipon umano sila upang ipagdiwang ang ika-135th anniversary ng FPA, ang journalists, photographers at ang kanilang support teams ay nasa sa panganib ang mga buhay kahit sa oras ding yaon. Kasunod nito ay mga ulat na dose-dose ng mga journalist ang nasasawi sa kasalukuyang karahasan sa Gaza at Israel. Mula nang maupo sa pwesto noong nakaraang taon, ipinagpatuloy ni Queen Camilla ang kanyang tahasang kampanya upang i-highlight ang banta ng karahasan at pang-aabuso laban sa mga kababaihan. Samantala, pinuri ni Queen Camilla ang pagsisikap ng Foreign Press Association sa pagbibigay ng pagsasanay para sa mga kababaihang nahaharap sa nakagagambala at mapang-abusong pag-uugali mula sa mga miyembro ng publiko. Alvin Soledad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puntahan naman natin, Maria, ang South America. Nanalo ang far-right outsider na si Javier Milei bilang presidente ng Argentina. Tinawag na political earthquake ang pagkapanalo nito. Ito ang umatigabong balita ni Kat Carriedo. Nakuha ni President-elect Milei ang 56% ng mga boto kontra sa kalaban nitong si Sergio Massa na may 44%. Ikinagulat naman ng marami ang 11% lead, ngunit nag-concede na si Mr. Massa na kasalukuyang economy minister. Winelcome naman ni dating President Donald Trump ang pagkapanalo ni Mr. Milei at sinabing magiging tulay ito to make Argentina great again. Umaasa din si dating President Jair Bolsonaro ng Brazil na magdadala ng pag-asa sa South America ang pangyayaring ito. Binansagang El Loco o Madman si Mr. Milei ng mga kritiko nito dahil sa pangako nitong may malalaking pagbabago. Kabilang dito ang pag-aalis ng local currency na peso para sa US dollar at pagpapasabog sa central bank para di na ito magprint pa ng peras na sanhi umano ng inflation. Nais din niyang bawasan ang welfare payments at tanggalin ang bureaucracy sa pagsasara ng Ministries of Culture, Women, Health at Education. Balak din niyang gawing pribado ang state energy company ng bansa, ang YPF at ang mga public broadcasters ng bansa. Aalisin din umano niya ang public works at ang mga ginagawa ay ipaalis para wala ng gastos ang bansa. Nais niyang luwagan ang gun laws, i-abolish ang abortion na naging legal sa bansa noong 2020 at payagan ang pagbebenta ng human organs. Sa kasalukuyan ay nasa deep economic crisis ang bansa dahil sa annual inflation rise na nasa 143% at nabubuhay sa kahirapan ang 40% ng bansa. Nanalo din ang vice-presidente nito na si Victoria Villarroel. Manunumpa sila sa December 10 at magsisilbi ng 4 na taon. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Definitely, Sunny, isa ito sa mga antabayanan natin moving forward dahil ibang klase din ang nagiging political climate naman dyan sa bansang Argentina at yan naman ay balitang hatid sa atin ng ating kasamang si Era Angeles. Samantala, Sunny, nababahala ang National Trust, isang conservation charity sa Europe, sa banta ng climate change sa mundo. Talaga nakakabahala ito. Kaya naman nananawagan ang organisasyon sa pamahalaan upang malabanan ang krisis na ito sa klima. Ito ang matikabong balita ni Abby Valdez. Pagbaha, wildfires at extreme weather. Ilan lamang ito sa ikinakabahala na National Trust na banta sa pinamamahalaan nito na 28,500 historic homes, 250,000 hectares ng lupa at 780 miles ng coastline. Kaya naman nanawagan ito sa UK government upang gumawa pa ng mas maraming paraan upang matulungan ang mga organisasyon na maka-adapt sa climate change. Ayon naman sa UK government, mayroon na itong 5-year plan upang mapalakas pa ang resilience ng bansa. Binabantayan ng National Trust ang mga maaaring mapinsala na extreme weather events gaya ng matinding pag-ulan,
pagbaha, tagtuyot at wildfire sa mga bahay, museum collections, parks, gardens at land holdings. Nakakatulong umano ang pagpaplano para sa worst-case scenario upang matukoy ang vulnerable sites sa buong England, Wales at Northern Ireland, subalit ayon sa inilabas ng ulat noong Lunes ay tinatansya na 71% ng mga site ang maaaring nasa medium o high risk na maapektuhan ng climate change-related events sa 2060. Ang pagpaplanong ito ay makatutulong sa charity na ma-identify ang vulnerable sites sa UK at gamitin ang kaalaman ng local teams upang maka-adapt sa impact ng climate change. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito Marie, sa kaugnay pa rin na balita patungkol sa climate change, ibinabala ng Copernicus Climate Change Service na lumampas na sa critical global average ang threshold ng temperatura ng mundo. Ito ay panandaliang umabot ng mahigit 2 degrees Celsius sa kauna-unahang pagkakataon. Mula naman sa Toronto, Canada, may umatigabong balita si Orlin Quijano live. Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Kailan ba tumaas ang global temperature? Good afternoon, Sunny. Noong nakarang Biyernes, naitala na lumampas sa napagkasundo ang target na hanggang 2 degrees Celsius na temperatura ng mundo sa ilalim ng 2015 Paris Agreement. Sa kauna-unahang pagkakataon, panandali ang umakyat ang temperatura sa 2.06 degrees Celsius. Mas mainit ito kumpara sa antas bago ang industrialization. Ito ay batay sa datos ng preliminary data na ibinahagi ni Samantha Burgess, Deputy Director ng Copernicus Climate Change Service. Ang nangyaring pagtaas ng temperatura ng higit sa threshold ay panandalian lamang at hindi umano ito nangangahulugan na mananatiling higit sa 2 degrees ang temperatura ng mundo. Subalit iginiit ng mga eksperto na patunay lamang ito na patuloy na umiinit ang mundo at patungo sa isang mas mahabang sitwasyon kung saan magiging mas matindi ang idudulot na epekto ng krisis sa klima. Kaugnay ito, inaasahang higit sa pag-iibayuhin ng iba't ibang mga bansa ang mga plano ng mga ito na limitahan ang production ng fossil fuels upang mapigilan ang lumalalang kondisyon ng global heating batay sa ulat ng United Nations. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo, Sunny. Orlin, babalitaan natin sa iba't ibang parte ng mundo no, na may iba-ibang epekto itong climate change kagaya dito ngayon sa Amerika at Canada. Nakakaranas tayo ng mga record temperatures ito nakaraang summer. Orlin, dyan din sa Brazil ngayon, nakaranas sila ng record heat wave temperature din. Pero ayon ba sa mga eksperto, Orlin, ano ba ang magiging epekto o nagiging epekto nitong climate change sa global temperature? Oo, Sunny, just like you said, nung nakaraang past 12 months, nung 2023 was the hottest months on record. At dito nga sa Canada, I was unexpected. The highest number of wildfires, specifically not just in the western part of the country, but also dito sa eastern bahagi ng country kung saan hindi masyado talagang nagkakaroon ng mga wildfires. Kaya because of the rising in global temperatures, talagang nagkakaroon ng mga extreme weather events sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dito naman sa Canada, Sunny, gumagawa rin ng paraan ng gobyerno na malimitahan yung use of different types of pollutions or pollutants gaya ng mga plastic and chemicals para naman makatulong sa pag-curve ng pagtaas ng global temperature sa mundo. Sunny. Sana na mapagtuunan ng pansin ng mga pamahalaan pati ng mga mamamayan sa buong mundo itong epekto ng climate change sa atin. Dahil siyempre, Orlin, sa pagtaas ng dami ng wildfires, record heat waves, saka mga bagyo, dumadami rin ang mga naapektuhang mga tao, pati na yung mga namamatay, kagaya ng nangyari din sa Hawaii, dyan sa nakaraang mga buwan, dito naman sa Amerika. Sige, keep us updated patungkol dito sa mga climate change. Orlin Quijano, salamat. Orlin Quijano, mula naman dyan sa Toronto, Canada. Yan, sa kunin naman natin ang balitang ito, isa sa ilalim sa isang pagsisiyasat
ng US Auto Safety Regulators ang Hyundai at Kia kaugnay ng 6.4 million vehicle recalls ng mga ito. Bunsod ito ng iba't ibang depektong nakikita sa mga ito. Ito ang matikabong balita ni James Bontuyan. Inanunsyo ng US Auto Safety Regulators noong Lunes, November 20, ang pagbubukas ng isang pagsisiyasat hinggil sa 16 na magkakahiwalay na recalls ng mga sasakyan na inisyu ng Hyundai at Kia. May kabuuang 6.4 million na sasakyan na iuugnay sa pagkakaroon ng depekto sa pagtagas ng brake fluid na maaaring magresulta sa sunog ang maapektuhan ng car recalls ng dalawang South Korean automotive manufacturer. Mula pa noong taong 2016, nag-i-issue na ng recalls ang dalawang car companies para sa mga sasakyan dahil naman sa mga problema sa anti-lock braking system at hydraulic electronic control units. Ayon sa National Highway Traffic Safety Administration o NHTSA na nagbubukas ng audit query ang ahensya upang suriin kung naaayon ba sa tamang panahon ang ginawang desisyon sa pagre-recall ng mga sasakyan. Anila, nais nilang malaman kung nakasunod ang dalawang multinational automotive manufacturer sa mga kinakailangan sa pag-uulat. Gayon din anila ang maunawaan ang iba't ibang paglalarawan ng depekto at mga remedyo sa pagitan ng mga inisyong recalls. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, Marie, tayo'y public service muna para sa mga kababayan nating OFWs sa iba't ibang mga bansa. Maghahandog ang Philippine Embassy sa Korea ng Post-Arrival Orientation Seminar para sa mga marriage migrants sa South Korea. Samantala, magkakaroon naman ng Women's Personal Safety Workshop sa Vancouver, Canada sa December 1. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kababayan sa South Korea na dumalo sa Post-Arrival Orientation Seminar. Gaganapin ito sa Busan sa November 25 at sa Seoul naman sa November 26 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Maaaring matutunan dito ang South Korean family laws at paraan ng pamumuhay sa South Korea. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link or pag-scan ng QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PH in Korea. Magkakaroon naman ng Women's Personal Safety Workshop sa Vancouver, Canada. Gaganapin ito sa December 1, alas 6 ng gabi sa Philippine Consulate General Office. Magtuturo ito sa mga kababaihan ng unique at interactive workshop ukol sa situational awareness, personal safety at crime prevention. Sa mga interesadong dumalo, mag-email lamang sa cultural section at vancouverpcg.org. Magsasagawa ng Consular Outreach Mission sa Valencia, Spain sa December 2 alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Office of the Philippine Honorary Consul. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang civil registration, dual citizenship, notarial services at passport services. Mag-register lamang sa tinyurl.com/bcnvalencia kung dadalo sa consular mission na ito. Naglabas naman ng holiday advisory ang Philippine Embassy sa United Kingdom sa buwan ng Disyembre. Sarado ang embahada sa December 8, 25 at 26. Kung may emergency, maaaring tumawag sa embassy hotline sa 4478-0279-0695. At yan muna ang latest, mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, sa kaugnay namang balita, Sani, para pa rin sa ating mga OFWs, ano, at ito, gusto mo sumali dito. Gusto nating sumali dahil magtitipon-tipon ang mahigit 300 overseas Filipino workers sa Abu Dhabi, United Arab Emirates noong Sabado upang magsaya at sariwain ang ilang mga palarong Pinoy. Ito ang matikabong balita ni Bradley Robuza. Kantahan, sayawan at mga palarong Pinoy.
Ilan lamang ito sa mga inihandang aktibidad sa idinaos na Family Fun Day 2023 sa pangunguna ng Bayanihan Council sa American International School sa Abu Dhabi, United Arab Emirates noong nakaraang Sabado. Aabot sa mahigit 300 Pinoy ang lumahok sa pagtitipon mula sa iba't ibang Filipino organizations sa Abu Dhabi. Kabilang narito ang Abu Dhabi Filipino Dance Club, Filipino Community in Al Ain, Samahan ng OFW sa UAE, The Global Filipino Community and Associates, Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit at Mananayaw sa Abu Dhabi. Napadpad man sa ibang bansa, hindi pa rin malilimutan ng ating mga kababayang overseas Filipino workers ang mayamang kultura at tradisyon ng bansang Pilipinas. Kaya naman sama-samang nagkasiya at naglaro ang ating mga kababayan ng mga palarong Pinoy gaya ng patintero, luksong tinik, sack race, sepak takraw, Chinese garter at iba pa. Aside from maglalaro tayo sa mga Pilipinong Pinoy, larong Pinoy na ano natin yun sa kabataan natin, it's one way for us also to yung mental health ng mga kasamahan natin kasi nalulungkot mga kababayan natin, nasa bahay lang, wala mga masyadong kaibigan. Si Gemma na 8 taon nang nasa UAE, aminadong nag-enjoy sa pagtitipon ng mga OFWs. Malaki din ang tulong niya sa ating mga OFW para maibsan yung kalungkutan natin, maging masaya tayo kahit papano. At yun yung gusto natin i-emphasize sa event na ito. Para naman kay Marlene at Dr. Joy, may tuturing nila na pampatanggal stress at homesickness ang kanilang pagsali sa kinabibilangang grupo. Actually homesick, kaya I always make a way na para ma-relieve yung homesickness ko, para ma-enjoy ko rin naman yung buhay ko kahit na nasa ibang bansa tayo. So yung way na yon para, katulad ko, nasa Abu Dhabi Filipino Dance Club ako, so that's the way how I release my stress, how I relieve myself and make myself enjoy. Mabigyan ang bawat Pilipino ng magandang exercise at maturuan ng skill at magkaroon din at the same time ng mental health. Ma-maintain natin yung mental health to dancing kasi distressor yan eh. So while you dance, you are releasing positive endorphins and all, So, and it's a wholesome recreation. Inaasahang dahil sa matagumpay na naisagawa ang aktibidad, magpapatuloy at lalo pang madaragdagan ang mga lalahok sa iorganisang leisure activities ng mga OFW, partikular sa Abu Dhabi. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, United Arab Emirates. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, di ba? Nainganyo ka ba, Sunny? Sa susunod na uulitin nila yan. Mukhang sa ako sasali sa Chinese garter. Ikaw ba? Saan ka sasali doon? Sa patintero. Paborito kong laro yan eh. Ayan. Oo, at saka alam mo, feel ko yung balita na yan dahil matagal din tayo nagstay sa Qatar, So alam natin ang mga activities talaga ng ating mga kapwa Pilipino, ang ating mga kabayan. Yun nga ang tawagan dyan sa Middle East. Talagang malungkot pero sa awa tulong ng Diyos ay nakakaraos. Ayan, pero napakabilis ng oras dahil eto naman na ang hindi natin makalilimutan at ang pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Yes. Narito po ang pagbati ng ating kababayan. Kapayapaan po mga kapatid, ako po si Michelle Daroy at binabati ko po ang aking tatay at nanay, si 555 Papi Daroy at ang aking nanay Beth Daroy. Salamat po sa Diyos! Ayan, ang sasaya talaga pag ang ating mga kababayan ang bumabati. Pero mauna na ako sa iyo, Sunny, binabati natin ang ating mga kababayan dito naman sa Texas, USA na palagi nang nakaantabay sa ating mga programa sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350. Gayon din, binabati ko ang aking mami at ang aking mga anak dyan naman sa San Pedro, Laguna at sa Calamba, Laguna. Yan, si Mami Josie Malfit, si John Michael Peñaranda at si Tricia Hurtado at ang aking mga kamag-anak din dyan sa Crisantemum Village. At syempre, gusto ko rin batiyan ang ating mga ECU seniors na magkikita-kita tayo mamaya sa another
session natin ng community prayer, Sunny, dito sa East Coast ng USA. Gayon din kay Sis Araceli Grajeda, na palagi na lang may screenshot natin dalawa, Brad Sunny, ano? Dahil lagi siyang nakaantabay talaga sa UNW hanggang sa hanggang sa Radyo La Verdad. Yan, at gusto ko rin batiin dahil bati na kami ang aking di amor. Yan, si Brad Nomer. Hello sa iyo. Ayan, wala ako sa mahanging place dahil malamig yan dito, Sunny. Nako, kailangan kong humanap ng isang lugar na hindi hahanginin ang lahat ng ating mga gamit. Ayan, ikaw naman, Sunny. Oo nga, mahangin na rin dito ngayon, Marie, dahil ito yata talaga, Marie, may tinatawag na Santa Ana wind dito sa California ngayon kapag autumn. Ito yung panahon na maihip ang hangin. Pero buti, Marie, medyo nag-uulan ng mga nakarang panahon dito sa amin, kaya hindi dry ang paligid ng mga bundok dito. Wala tayong nababalita ang wildfire so far dito sa lugar, unlike sa mga nakaraan. Pero ang meron ngayon sa paligid ko, Maria, kung mahangin dito ay maraming bata sa paligid ko ngayon. Kaya panayang sabi ko sa kasama ko rito na hawakan ng camera dahil dumadaan sa harap namin yung mga bata. Pero babati na rin ako, Maria. Babatiin ko na rin yung mi-amor mo. Si Brad Nomer. Kamusta na, Brad Nomer? Namiss ko na kayong dalawa eh. Sana makita tayo soon dyan sa inyong lugar. At ganoon din, total binati mo yung mga seniors natin dyan sa East Coast ng US. Binabati ko na rin yung mga seniors dito naman sa West Coast ng US naman na nakatutok din sa atin, Marie. At kasama natin lagi sa ating mga community prayer. Nandito sila, may listahan ulit ako, Marie. Sabi nila, batiin daw natin sila. Ayan, si Sis Rebecca Pua sa Los Angeles, Sis Edith, Sis Virgie, Sis Aleli, Sis Lydia, Brad Nolito, si Sis Tale, nasa Pilipinas ngayon, kamusta na Sis Tale, at si Sis Rosita, at iba pang mga seniors nating kasama. Lagi na dito sa amin kasi sa West USA, Marie, nakikita-kita naman ng mga seniors natin online from different states dito sa US and different cities ng West US. Every Monday, Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday naman yan, Marie. At ganoon din, binabati natin ang RB's couple, Concepcion family, Kalingasan family, Romero family, at Toralba family. At ganoon din, get well soon kay Brother Januel Ariola dahil Marie, siya positive ngayon sa COVID kaya get well soon, Brother Januel. At binabati rin natin dati makakalimutan. Araw-araw nakatutok sa atin to, Marie, ang mag-asawang Erwin Azul at ang kanyang buting may bahay na si Aurora dito sa Los Angeles. At ang mga choir members ng LA, kamusta na kayong lahat? At sana'y nasa mabuting kalagayan ng lahat. Ayan, Marie, ang ating mga pagbati dito sa kabuuan natin sa LA. At syempre, di natin makakalimutan na, Marie, i-shout out ang mga nakatutok sa atin araw-araw sa UNTV Channel 37, mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350. At ganun din, yung mga nakatutok sa atin sa social media, sa FB at sa YT natin, sa YouTube natin. Nandiyan lagi si Vivian Moneda, si Daniel Valdez, si Ireneo Chamizo, ang Repolona family dyan sa Cavite, at iba pang mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng mundo na nakatutok sa atin araw-araw sa UNTV. Yan, Marie, at tawagin na natin kung kamusta naman ang kalagayan ng panahon at ang iba pang mga umahataw na balita nga abangan natin ngayong araw na ito dyan sa Pilipinas dahil ready na ang ating amigo Sherwin. Kamusta na sa buong Pilipinas? Hello at good morning sa inyo, Sunny at Maria. Nung nakita ko si Ate Marie na nakamakapal na jacket, ako talagang maginaw doon sa kanyang lugar. Well, dito sa atin naman, merong mga lugar na malamig, lalo na dyan sa may Batangas. Nung nagpunta kami nitong isang araw dyan sa may Lipa, Balintawak, diyan kila Brad Noel Pusag, talagang mahangin at malamig yung klima doon sa kanilang lugar. Kaya naisip nga namin, sa Tagaytay, mas malamig kasi yun yung medyo malapit dito sa amin sa Calamba, Laguna. Kung gusto mo talagang magpalamig, malapit-lapit itong Tagaytay, Sunny at Marie, kung nakarating na kayo dito sa Tagaytay. At ilan sa mga patikim natin, itong naranasang mga pagbaha dulot nitong sama ng panahon dyan sa Northern Samar, na kung saan umabot talaga sa bubungan yung pagbaha dyan. Marami tayong mga kababayan ang naapektuhan, kaya siguro talagang kailangan ng tulong mula sa national government itong
lugar na ito. Kasi pagka ganitong panahon, kung natatandaan niyo, Sunny at Marie, lalo na bago matapos ang taon, nakakaranas tayo ng mga matitinding sama ng panahon, mga pagbaha, kung saan marami at malaki yung nagiging pinsala. Kaya isa yan sa mga laman ng ating mga balita ngayong araw, Marie. Ayun, oo. Alam mo, nababalitaan nga natin yan. Pero hindi ganyan ng klima natin, ano? Siguro mga isang dekada nang nakakaraan o 2 dekada. Kasi alam ko lang, ano, Sunny at amigo, ang bagyo season naman dyan sa Pilipinas ay nagsisimula ng July at saka Agosto. Kasi ang birthday ko sa laman ay Agosto. Pinanganak ako na bumabagyo. May isang major typhoon noong mga panahon na yon. Pero lately talagang napupush ng mas matagal, mas mahaba itong mga hurricane season kahit dito sa Amerika yan, di ba, no, Sunny? At dito naman, ang balita ay eto nga, dito sa Texas, dahil iba pa rin ang weather naman dyan kila Sunny, ano? Dito sa Texas, kahapon lang ay mainit, kaya lang naman tayo medyo nakapanlamig kahapon, ano, amigo, ay dahil nasa indoors tayo, medyo malamig yung aircon doon, pero mainit kahapon, nasa upper 20s tayo kahapon eh. Pero ngayon nagsimula ang umaga natin ng nasa 8 degrees Celsius. Ngayon ay nasa feels like 12 tayo o hanggang 10. Tapos nasa 29 miles per hour ang wind gust. Wala pang bagyo yan, ano, amigo at Sunny. Pero bigyan natin ng pagkakataon. Ano bang sabi ni Sunny kanina dyan, very comfortable ang weather sa lugar niya ngayon eh. Oo, amigo, dito sa lugar namin, Maria, no? Ngayong oras na ito, very comfortable talaga ang temperature dito sa amin. Mapapansin mo, may mga bata. Kung nakikita nyo, may mga bata sa likod ko ngayon. Nasa bandang playground area kami dito sa isang park sa Los Angeles, sa North Hollywood, amigo. Kaya sa mga oras na ito, yung mga bata, yung mga magulang, ay tinitake advantage ito. Pero pag saktong lumubog na ang araw, amigo, dahil nga tapos ng daylight saving time dito sa Amerika, mga alas 4 pa lang, Maria, no? Medyo madilim na rito sa lugar namin, amigo. Kaya dito naman sa amin sa LA, sabay babagsak naman ang temperatura ng halos nasa teens at saka single digit ng Celsius ang temperature hanggang madaling araw yan. At dahil dyan, amigo, sa lugar naman namin dito sa LA, Marie, marami rin nagkakasakit dahil pabago-bago ang temperatura within the day. Mainit at maaliwala sa gantong tanghali. Sa madaling araw at gabi, medyo lumalamig talaga, parang kilamari din dito sa lugar namin. Kaya usong-uso na babanggit na Kuya Daniel, amigo, dito sa LA, hindi lang mga sakit na COVID-19, ano, pati flu at saka yung mga ubo at sipon, maraming mga bata ang may sakit ngayon dito sa lugar namin sa LA. At isang pag-iingat din yan, amigo, dito babala natin sa ating mga kababayan at mga kapwa-tao dito sa area natin sa LA dahil ngayon, amigo, walang pasok ang Marie, ang elementary at ang high school sa buong Amerika dahil holiday week ngayon dito sa Amerika, yung tinatawag nilang Thanksgiving dito sa Amerika. At ingat-ingat din sa mga kababayan natin dahil may tinatawag na mga Thanksgiving Black Friday sale ngayong darating na weekend. Kanina lang, Marie at amigo, may balitang lumabas. Ito kakalabas-labas lang. Itong mga ilang minuto lang sa Ohio ay nagkaroon na naman ng mass shooting sa isang department store. 4 ang namatay. Kaya ingat-ingat tayo dahil ina-expect na naman natin, Marie, na pipila na naman ng mga kapwa-tao natin sa mga department stores dahil dyan sa Black Friday sale dito sa mga area sa Amerika. At bukod dyan, magiging malamig, amigo, sa buong Amerika ngayong mga darating na weekend o mga araw. Kaya ingat-ingat, uso ang sakit, Marie. Diyan ba sa inyo, Marie? Handa na ba ang mga kapwa-tao at kababayan sa Black Friday? Malamig daw Marie. Oo, malamig talaga at nagsimula na nga, amigo, ang Black Friday sale dito. Kaya naman, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan. Ayan, marami tayong mga balita, ang mga humahataw at antabayanan pa rin natin yan, ano, amigo. Salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga correspondents mula naman sa iba't ibang panig ng mundo. Ang bilis ang oras, Sunny. Sabi ko nga kay Bebs kahapon, kulang talaga ang oras, no, na makipagtsikahan. Kaya naman, mga kasangbahay, kung meron pa po kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account.
I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news program ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 15, verse 17. Better is a dinner of herbs where love is, than a stalled ox and hatred therewith. Salamat po sa Diyos na tayo nagkasama-sama sa araw na to. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, November 22, 2023. Susunod na po ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula naman dito sa North Hollywood, Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.